main difference between Samal and Bajau is that Samal often refers to the more land-based, settled, and Islamicized subgroup, while Bajau traditionally refers to the nomadic, sea-dwelling subgroup. Ang mga Samal tinatawag din sa Sama o minsan ay bahagi ng Sama Bajau ay isang katutubong pangkat ng katimugang bahagi ng Pilipinas, lalo na sa Sulu, Archipelago, Tawi-Tawi, Basilan at mga baybayin ng Davao at Zamboanga. Sa pulyong parang Maguindanao del Norte, doon naninirahan ang mga Samal people. Nagkakaroon ka ng decision ko naman. Pamukit mo. So, paano nakaka-apekto sa inyo yung kumbaga yung panahon pag magbagyo tapos yung ilang araw na kan Lugi. Mabansi ka ng 20 isang araw kung may bagyo. Kung walang bagyo, 100, 80. Kababay, karam daw ko ako bay, kasi sinakong tumaya. Dapat kasi niya. Dapat tas ganyan naman na panang ka. tagal na pala yung ganito na agad. Matagal na yung ganito na pamuhay yung sa gilid ng dagat. Kabay, di na interview bay? Bay, di na interview. Bakit ko lang siya ano ba interview ka? Napakasay ka man muna. Pag-ingi ka? Oo, sige, pag-ingi. Nasaan interview na? Bakit mahal, wala kang bra? Aside sa ano pa na mga parang mayroon ba kayong mga tradition na nakasanay na nagmula sa parang yalayaman parang tradition parang yalayaman karena so komando ako siya tama ni Matabugon siya niya kapag sa mga lukas ha Ano mata di mata sa manas sa baka nagjo-duty ako bago pun mahangwa na wag na lang tapos pero nila namin kasi sabi nila yung mga anak daw na parang sinasanay daw parang makuan magsisid yung langit Langoy. iba no Langoy. Ibo yun. marami ka badya bigyan ako sa nila Dahil sa kanilang paninirahan sa mga lugar na may malaking populasyon ng Muslim, ang mga Samal ay nakapag-angkop ng mga tradisyon at kaugalian nagmula sa kulturang Muslim. Ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, kasama na ang pagdiriwang, pananamit at pangaritual ay naimpluwensyahan ng mga aral at gawin ng Islam. Sa paglipas ng panahon, ang pagsasama ng mga elementong Muslim sa kanilang sariling kultura ay nagre-resulta ng natatanging identidad na nagpapakita ng kanilang malalim na ugnayan sa relihiyong Islam. Ito bang lugar namin? Yung bagyo, standby po kami. Kapag malakas ng ulan, angin. Kasi mahirap dito ang buwan namin. Pero awa ng Allah, mabuhay namin kami, mabuhay. Nandito ako, mawa.
sila yung naghahanap buhay sa dagat ng isda. So, kayong mga naiiwan na babae na asawa nila, gusto mga ginagawa nila. Nalagay sa bahay, mga bata. Pagtrabaho dito, pagkamutan mo dito mga yung mga ano yung mga tradition nila. So alam niya na traditional. Nanggaling sa mga ninyo na namanan nito sa inyo. Yun sa mga ano kasi, paano? Bawa sa mga tuwa ko aniwa. Anda nga Diba? kasi, mga dating kanila. Mga turo nila, parang ganito. Yung mga turo ng ninyo sa inyo na hanggang ngayon is ginagawa niyo pa. Diba? Saan? Masjid. Ito po yung natulatan. Karami. 1 minute. Ang mga badyaw ay mga sea gypsies o mga taong pag-alagala hindi sa lupa kundi sa karagatan. Karaniwan sa kanila matatagpuan sa mga karagatan ng Celebes Sea at Sulu sa katimugan ng bahagi ng Pilipinas. Ang mga probinsya ng Tawi-Tawi, Sulu, Basilan at Zamboanga ang pinakamaraming populasyon ng badyaw sa Pilipinas. Karaniwan silang nakatira sa tabing dagat sa bahay na kung tatawagin ay house on stilts o kaya ng mismong bangka o boat. Alam mo, magyan niyo ng pera para pambili ng pagkain. Ay, ganito na po pamamuhay natin. Kasi kung mga asawa namin, kung hindi na ulan, nandun kami po ulit sa amin kasi maghanap kami doon. Kayo lang po nandito ate. Marami po kayo. Saan-saan po kami lugar kasi mag-iig kami doon. Ano to yung traditional yun na ginagawa? Yung mga kinasanayan nyo, Lord? Ano yun? Yung kinasanayan nyo na gawin? Parang ganito. Halimbawa sa mga Muslim is yung pagsasala, di ba? Hindi po. So, matagal na kayo dito? Oo, matagal na. Mga ilang taon na? Hindi pa isang taon pero mga 2 buwan. Dito kami pero mga 1 linggo lang kami dito. Ngayon? Lagi po ka dito sa palengke ate? Sa isang kuwa lang ako dito, isang araw. Pag-uwi din kami doon. Mag-uwi lang ngayon doon. Tapos hindi mo kasama yung asawa mo ngayon? Hindi kasi may itang siyang iba para magtrabaho. May ginagawa siya. Anong ginagawa niya? Mag-apply ng trabaho para makabuhay sa amin. Para hindi na kami maghingi ng pamisang-misang dito. May kumbaga ganito kukuhan. So, nag-ano buhay din. Yung iba naman is kan. Kumbaga, ano ba? Parang hindi nito kumimigay sa amin yung presidente pa si Duterte. Tapos ginagawa namin na minsan yung negosyo konti para magkain lang, para makabigil lang ng bigas. Yun lang sa amin. Basta mabuhay lang kami ng kabutihan. Maganda pala yung kan. Kaya ba? Kasi iba tinatawag sa inyo is good job daw kasi good na daw. Good job dahil nagtrabaho o nagnegosyo. Yung tinatawag nila na iba, yung badyaw, parang bat. Kasi yung mga kaiba, yung mga iba katulad namin, nagganito. Kasi
pero kami hindi maaari sa amin. Dahil maluwag pang isipan namin. Ay, maganda masyado yung sa inyo kasi yung, Oo, parang naghanap buhay kabutihan. Ang mga samal at badyaw ay may mga pangkat etniko na may malalim na ugnayan sa dagat, ngunit nahaharap sa pagsubok tulad ng diskriminasyon at pagkakawala ng kanilang tradisyonal na pamumuhay. Sa pagtatapos ng isang dokumentaryo, mahalagang bigyan diin ang kanilang natatanging kultura at ang pangangailangan na protektahan ang kanilang mga karapatan at tradisyon para sa mga susunod na henerasyon. Sa pamamagitan ng pagtatampok sa kanilang kwento, ang dokumentaryo ay maaaring magsilbi ng instrumento upang itaas ang kamalayan, itaguyod ang pagkakaisa at magbibigay ng inspirasyon at pagbabago para sa mga samal at badyaw. Sobra pun menariktan ya. Diba mani na ipoy ibus kay diba tiro-taro ka saya. Lagi ganin lagi iba saya bag tiro-taro.